Pilipinas, magandang araw po sa inyo, Luzon, Visayas at Mindanao at sa mga ka-coffee natin na nakikinig na saan man po kayong panig ng daigdig. Meron na naman pong napahiya itong grupo ng 18 Marites, yung grupo ni Topacio, yung grupo ni Mike Defensor. Nakakahiya kayo ha? Meron pong revelasyon ngayon si Ombudsman Jesus Crispin Remulla. Yung mga delivery, yung picture ka-coffee na pinakita ng 18 Marites, kung saan nag-deliver sila ng pera, panahon po ni Digong. Grabe ha, nakakahiya kayo ha. Panahon po ni dating House Speaker Lord Velasco. Hindi ni Speaker Martin Romualdez. Kita mo na? Nahuhuli kayo eh. Kakaturo ninyo kay Romualdez, lumalabas ang katotohanan na yung delivery nitong Marines na to para pala sa dating speaker na si Lord Velasco nung panahon ni Digong. Baka si Digong yung nakatanggap. Basa. One photo. Teka, dumidilim tayo. One photo in ex-Marines. Quote-unquote ha, kasi hindi naman talaga Marines. Yung iba peke. One photo in ex-Marines affidavit showed delivery during Velasco's time. Sabi po ni Ombudsman. Paano ngayon yan? Paano nyo na naman pagtatanggol yan? Paano nyo lilinisin yan? Alam mo, nahuhuli kayo ha, hindi na lang mga edited yung pictures. Yung iba, siguro totoo, kasi panahon pala ni Digong. Panahon ni Lord Velasco. Kanino ibinibigay yung pera na natatanggap ni Lord Velasco? Di ba ganyan ang bintang nyo ngayon? Pinapadaan kay Romualdez, tapos pupunta kay Marcos? Baka ganun talaga. Alam niyo yung kalakaran, pinapadaan kay Lord Velasco and then napupunta kay Digong. Hala kayo. Huli kayo. Totoo ba yan? Tanong yan ha. Kasi si Digong alam niya. Sinabi niya ng ilang beses siya na nung siya ay presidente pa, alam niya yung korupsyon sa DPWH dyan sa mga flood control projects na yan. Pero dinedma lang ni Digong yan. Hindi niya inimbestigahan yan. Kinusinti niya yung nakawan na yan sa mga flood control projects nung siya ay presidente. O baka nakikinabang siya. Baka kumikita siya. Ayan, lumalabas ang katotohanan. Mga diles, paano ngayon yan? Basahin natin itong balita na ito. Payang-paya kayo ngayon Ombudsman Jesus Crispin Remulla, ngayong araw po, Biyernes, said that one of the photos cited in the affidavit of 18 personalities who introduced themselves as former Marines show the delivery of money to a lawmaker during the time of then Speaker Lord Velasco. Huy, paano nito ipapaliwanag? Yan tayo eh. Yung mahilig magbintang, sila pala yung gumagawa ng kalokohan. Puro kayo bintang sa administrasyon na to ni PBBM eh. Panahon pa pala ni Lord Velasco yan eh. Remulla said he received the information from a reliable source. Remember, Ombudsman yan. Kung ikaw ang ombudsman, napakarami mong access sa intelligence data o sa intel report, sa mga datos. Very reliable po itong source na to, dyan sa House of Representatives. Ang sinasabi ni Remulla, saying this makes the accounts of the 18 men manipulative. Huy, saan nyo kasi kinuha yung 18 na yan? Paano kaya sasabihin ni Mike Defensor yan? Manipulative po yung mga pinagsasasabi nitong 18 Marites. Kaya sila nagkamali dyan kay Laila de Lima eh. Kaya sila kinasuhan ni Laila de Lima. Kasi kung ano-anong pinagsasabi. Totoo naman pala ibang pictures. Kaso panahon pa ni Lord Velasco. Si Romualdez naging speaker lang naman yan nung si PBBM na upo. Isang kongreso. And then nagpalit ng kongreso. Hindi niya lang natapos. Sino ba speaker ng panahon ni Digong? Alan Peter Cayetano at si Lord Velasco. Si Cayetano ba naging speaker? Parang hindi. Yung isa, si Alvarez. O baka sa kanila nga diniliver yung pera. Sabi ni Remulla, I just received an intelligence report and it seems to be very reliable. Very reliable. Hindi lang reliable Very reliable itong information na to. There was a delivery in the affidavit of 18 Marines which pointed out to a delivery to one of the congresspersons, one of the congressmen or congresswomen
But when we investigated that angle, it appears that this delivery was done during the time of Speaker Lord Velasco. Sabi po sa kanyang press conference. Lord Velasco, nadadawit ka dito, magsalita ka. Sino yan? Na mambabatas mo, ikaw ba yan? O may dami ka na nakatanggap ng salapi mula dito sa 18 Marites? So, paliwanag nyo. Panahon ni Digong yan. Yan ang mahirap sa inyo eh. Hindi nyo ginagalingan yung kwento ninyo eh. Yung affidavit ninyo, hindi nyo ginagandahan eh. Tuloy na, bubulilyaso kayo. Bumabalik din sa inyo, di ba? Ang karma, ang bilis Ang galing mo manira, bumabalik din sa iyo yung paninira mo. That picture that was put in the affidavit was done during the time of Speaker Velasco. So it is not an entirely accurate depiction of pictures. Pinipilit nyo kasi kay Romualdez yan eh. What you see here is really a manipulation of facts to make it appear that that was that. But actually they were playing with timelines. This is one timeline that they played with, that this happened before the term of President Marcos. Malinaw na sinasabi ni Remulla. Panahon po ni Digong yan. Pinapalabas ninyo, panahon ni PBBM yan. Sa pool, Velasco served as the Speaker of the House from October 2020 to June 30, 2022 during the 18th Congress. Wala pa ako nakikita sagot ni Lord Velasco dito. The president during this period was Rodrigo Duterte, who is now detained just sa ICC facility sa The Hague, pending crimes against humanity against him over systematic drug war deaths. Baka dyan din nakaipon si Digong. Remember yung ipinambabayad nila ngayon sa abogado na napakamahal, 150 million a month, hindi yan kaya ng kanilang assets. Nakapag-imbak yan. Malay natin yung ibinabayad nila ngayon, yan yung mga nakurap nila nung panahon ni Digong. Kasi mali-maleta pala natatanggap eh. Ang masaklap dito sa 18 Marites na to, ginamit na nga sila, mali-mali pa yung sinabing impormasyon. Akala nila hindi na mag-iimbestiga, akala nila tangayo nasa gobyerno. Yan ang mahirap sa grupo nila Mike Defensor eh. Akala nila hindi mabe-verify yung mga information na binibigay nila. Hello? Napakaraming assets, napakaraming resources ng gobyerno para ma-verify yan. Napakadali lang pong i-verify yan. Napakaraming intelligence officer na mag-verify dyan, mag-check dyan. Napakaraming mga mababatas nakakanta. Magsasabi ng totoo. Ayan, nabubulgar na. Diba? Sino nakakatawa ngayon? Pilit yung pinapalabas ang gobyerno na masama ni PBBM, Panahon pala ni Digong ay napakadumi. Actually, alam naman natin yan, no? Pero ito, reaffirmation lang ito. Ito mga naglalabasan ng mga datos na ito. GMA News Online reach out to Velasco for comment and will publish it once available. So wala pa po siyang sagot dyan. Remulla, however, said that he is not questioning the veracity of all the photos cited in the joint affidavit of the 18 men. Kasi madali lang yan eh. Napakabilis mag-edit sa Photoshop. O sige, kuha ka ng pictures. Let's say, panahon ni Digong yan, 2019 yan, o 2021 yan. O sige, pictures. Edit mo lang, lagyan mo ng date. O lagay mo sa date 2023. Panahon na ni Marcos dyan. Napakadaling gawin yan. Sa cellphone nyo, kaya nyo gawin yan eh. Kahit grade 1, kayang gawin yan eh. Marunong na mag-edit eh. So itong mga 18 Marites na to, kung sino man yung nagkukumpas sa kanila, definitely may nagmamando dyan. Halimbawa, si Mike Defensor yung nagmamando dyan. Hindi nyo man lang inayos yung timelines ninyo. Hindi nyo man lang ginalingan yung edit ninyo. Diba? Para hindi kayo nabubulilyaso. O sino napapahamak ngayon? Kayo din. Palpak yung ginagawa ninyo. Sino napapahamak? Yung 18 Marites na nagpagamit din naman sa mga tao na ito. At least one picture that was used in the affidavit would show us that it was done during the time of Lord Velasco as Speaker of the House. I'm not talking about the other photos, but there was one picture there that was put in the affidavit that was actually taken before we assumed office. 100% sure si Remulla, yung picture na yan, kinunan yan bago pa umupo si Marcos sa kanyang pwesto. Bago pa siya na-appoint bilang DOJ Secretary, definitely bago pa siya na-appoint bilang Ombudsman. Malaking linis na naman ito.
Kaya lalo magagalit ang mga dilis dito kay Mike Defensor eh. Kasi ang dumi magtrabaho eh, oh. Ayaw man lang ayusin yung trabaho eh. O, tuloy, sila napapahamak ngayon. Nabubulilyaso sila. Oh, hindi pa nagsasalita ang NBI dyan, ha? Kaya pala, ka-coffee, kung inyo matatandaan kahapon, di ba, nag-iba ng tono eh. Itong 18 Marites na to eh. Yung una sinasabi nila, willing sila na mag-cooperate sa NBI, ha? Full cooperation, that was the term. Full cooperation. Pero pagdating kahapon, ayaw nila nang hiwa-hiwalay silang i-interviewin. Kasi kapag hiwa-hiwalay silang i-interviewin, magkakaibang kwarto, hindi naririnig ng isa't isa yung sinasabi. So, kung 18 man yan, o let's say 16 yung dumating, iba-iba yung narratives, iba-iba yung kwento ng 16. At halatang nagsisinungaling sila. Kaya hindi sila pumayag na magpa-interview ng hiwa-hiwalay. Joint affidavit gusto nila. Kaya nang paraging tama ang joint affidavit. Doon sa joint affidavit, silang 18, pumirma sa isang dokumento. Pinapaliwanag na sa kanila ni Remulla yan, hindi pwedeng ganyan. Kasi kung lahat kayo pumirma, 18 kayo sa isang dokumento, ina-assume natin na 18 kayo ay present sa lahat ng mga kinikwento ninyong kasinungalingan or krimen man yan na nakita ninyo. Kasi lahat kayo pumirma dyan eh. Ibig sabihin, from paragraph 1, 2, 3, 4, 5 hanggang 200 dyan, lahat ng claims ninyo dyan, lahat ng mga pinopoint out ninyo dyan, ay naranasan ng 18 na pumirma dyan. Kaya hindi nag-work yung joint affidavit, dapat iwahiwalay kayo ng accounts. Kasi hindi naman sa lahat ng sitwasyon, pare-pareho ninyong naranasan yung inyong ibinibintang. Doon yun sa inyong affidavit. Di ba? Ano yung signature campaign? Hindi po signature campaign ang affidavit. Kaya kayo napapahamak dyan. Ginawa ninyong signature campaign ang affidavit. Tama ba naman yun? O nabulilyaso kayo ngayon. Maleta na dineliver sa isang tao, ang report sa amin, pera yung laman, sabi ni Remulla. Yun nga eh, nung panahon ni Velasco. Remulla earlier called on the 18 men to submit individual affidavits to prove that they are alleging is of their personal knowledge. Correct. Yun ang punto ni Remulla eh, no? Kasi kung joint affidavit yan, 100% sure tayo, hindi nyo lahat yan personal knowledge. Yung lahat ng sentences ninyo, let's say meron kayong 20 claims dyan sa inyong joint affidavit, definitely hindi yan lahat personal knowledge ninyo. O wala kayong personal na kaalaman. O wala kayo mismo doon sa sitwasyon na yan o sa krimen na yan na naganap. O pag-deliver na salapi, which is we consider, let's assume na isang krimen yan. Kasi sama-sama kayo eh. Wala kayong personal knowledge dyan. Kaya dapat solo-solo yung affidavit ninyo na hindi nyo naman magawa. Di ba? Kaya kayo ngayon. O linis na naman kayo. Hindi ko alam kung ano na naman ang gagawin ng mga DDS trolls para linisin ito. Para baliktarin na naman ito. Malamang sa malamang, bibirahin na naman nila si Romualdez, bibirahin nila si PBBM, o kaya si Remulla. Dahil si Remulla yung nagsasalita dito. Huling-huli kayo sa kalokohan ninyo. Di nyo kasi ginagandahan yung trabaho ninyo eh. Yung editing ninyo hindi maganda. Di ba? Yung mga pictures na ginamit nyo, panahon pa pala ni Digong yan. Nabubulilyaso kayo. O pahiyang-pahiya na naman kayo ngayon. O siya, sige. I-komento po ang inyong opinion, reaction dyan sa comment section para mabasa po ng iba natin mga ka-coffee. Yung mga nasa Facebook, baka di pa po kayo naka-follow, follow na po kayo sa ating Facebook page. Yung mga nasa YouTube, subscribe na po kayo. At nasa TikTok, subscribe na rin po kayo. At magkita-kita tayo ka-coffee sa aking susunod na video. Paalam po sa inyo. Bye-bye.